Ang nakikita kasi natin dito guys is dapang-dapa na kayo eh. Dapang-dapa na kayo, parang yung iba sa inyo hindi nyo alam kung paano kayo ulit babangon, no? Para kayong sinaksak, mga kapiksi. Parang sinaksak na kayo, nakalupasay na kayo, tapos pinaghahampas-hampas pa kayo. Parang ganun yung pakiramdam nyo, mga kapiksi. So, down na down talaga yung iba sa inyo. And it's hard for you to get back up, guys. Hello guys, hello mga kapiksi, collective love reading tayo para ngayon. Para sa lahat mga kapiksi, kahit anong zodiac sign nyo, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed, guys. Shuffle ko muna yung cards, hanapin ko yung energy ng love. So, Ace of Cups ang gamitin nating energy for love ngayon mga kapiksi, dahil yan ang unang lumabas. So, titingnan natin kung anong kapangyarihan sa pag-ibig ang meron kayo right now. Again guys, general lang, no? Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng positive, pwedeng negative mga kapiksi. So dito guys, nakikita natin na masakit yung ulo ng iba sa inyo. Meron ditong presence ng water signs, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaaring sign nyo yan. For some of you, maaaring sign ng person nyo. Or baka may mga ganyan kayo sa inyong natal chart. Ito guys, nakikita natin na for some of you, parang meron kayong na-discover na katotohanan na nangyayari sa inyong relationship, na nagbigay ng sakit sa inyong ulo, no? Nai-stress yung iba sa inyo. May mga stress, may mga worries, may mga anxieties kayo. Naging dahilan din ito para masira yung tiwala mo dun sa person, kapiksi. So, itong katotohanan na to, medyo ano siya, pwede natin sabihin shocking news, shocking revelation, masakit, no? Masakit sa dibdib na yung iba sa inyo, even yung iba sa inyo talagang parang automatic na tumutulo na lang yung luha kapag natutulog kayo sa gabi, ganyan. Maaaring kasal na kayo nitong person na to, maaaring mag-asawa na kayo. For some of you, maaaring LDR kayo or magkaibang lahi, magkaibang kultura, mga kapiksi. Magkaiba kayo ng cultural beliefs, magkaibang lahi, pwedeng foreigner, ganyan na, and yung iba pwedeng LDR din, mga kapiksi. And there's a lot of disappointments here, pero nakikita natin na maaring magbago yung takbo ng sitwasyon, na kung saan, kung ikaw yung umiiyak ngayon, dadating yung time na siya naman yung iiyak and pagsisisihan niya lahat ng nagawa niya sa'yo. Okay? Pwedeng mabaliktad yung sitwasyon, pero for now, nakikita natin na mas malalim yung emotional pain na pinagdadaanan nyo. Ibig sabihin, sariwang-sariwa pa guys yung sakit na nararamdaman nyo sa inyong relationship right now. Nararamdaman nyo na yung pagiging cold nitong person na to guys. Again, another water sign energy, Cancer, Pisces, Scorpio. Cold na, malamig na, dumidistansya na guys, no? May distance na, pwedeng emotional distance and pwedeng physical distance din, no? Kasi nga sabi ko sa inyo guys, yung iba sa inyo LDR, long distance, diba? Syempre pag LDR, physical distance talaga. Pero aside dun sa physical distance, meron na rin kayong emotional gap, emotional distance. And yung iba, maaaring na-ghosted na kayo nitong person na to. Hirap na hirap kayong makipag-usap dito sa person na to. Ayan, no? Hirap na hirap kayong makipag-usap sa kanila. Hirap na hirap kayong mag-reach out sa kanila. And even if ginawa nyo ng lahat para mag-reach out kayo sa kanila, they tend to ignore you. Okay? Ini-ignore ka nitong person na to, mga kapiksi, and worst is true enough, niloloko talaga kayo ng person mo. So dahil dito sa mga panloloko na to, ito yung mga revelation na naganap guys. Itong panloloko na to, this is cheating, lying, betrayals, mga kapiksi.
Ayan guys, sorry. Pumasok kasi yung anak ko. Anyway, as I was saying, no, ito yung na-reveal sa'yo na katotohanan, yung mga pagsisinungaling ng person mo, panluloko niya sa'yo. And dahil dito gumuho, no, gumaho, parang feeling nyo gumuho yung mundo nyo, gumuho yung tiwala nyo dun sa person nyo, mga kapiksi. And hindi pa kayo nakaka-move on, hindi pa kayo nakaka-recover guys, dahil sa sakit na pinagdadaanan nyo, mga kapiksi. Nalaman mo na kung gaano ka-disloyal and ka-disrespectful yung person mo. Pero for some of you guys, you're getting by with a little help from your friends, no? May mga kaibigan ka na tumutulong sa'yo, yung mga nasasabihan mo ng problema mo, pwedeng parents mo din, magulang mo, pamilya mo, na tumutulong sa inyo. And for some of you, parang para makalimutan nyo itong mapait na pinagdadaanan nyo right now is you are focusing your energy sa inyong mga trabaho. Fino-focus nyo yung inyong energy sa pagtatrabaho, sa pagkita ng pera, para makalimutan nyo itong ginawa ng person nyo. Meron dito presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you guys, kung nag-uusap pa kayo, ayan o, puro pag-aaway na. If ever man na nag-uusap kayo nitong person mo, puro pag-aaway yung napupunta sa pag-aaway yung inyong usapan. And this relationship is really falling apart, no? Pabagsak na talaga itong sitwasyon nyo, itong relationship nyo, mga kapiksi. Ngayon, hindi pa natin nakikita kung ano talaga yung dahilan kung bakit kayo nag-aaway, no? Ang nakita lang natin is yung panduloko niya. There are a lot of ways kung paano kayo lulukohin natin ng person na to. Pwedeng third party, pwedeng sa pera. Pero let's see. Ang nakikita kasi natin dito guys is dapang-dapa na kayo eh. Dapang-dapa na kayo. Parang yung iba sa inyo hindi nyo alam kung paano kayo ulit babangon, no? Para kayong sinaksak, mga kapiksi. Parang sinaksak na kayo, nakalupasay na kayo, tapos pinaghahampas-hampas pa kayo. Parang ganun yung pakiramdam nyo, mga kapiksi. So, down na down talaga yung iba sa inyo. And it's hard for you to get back up guys, no? At least sa moment na to guys, or sa mga panahon na ito. And nararamdaman ko rin dito na may pagmamahal pa rin kayo guys dun sa person nyo. Umaasa pa rin kayo, trap pa rin kayo dyan sa situation na yan. In short, mga kapiksi, hindi pa nagsisink in lahat, no? Hindi pa kayo naka-move on, wala pang acceptance, wala pang forgiveness. Yung iba sa inyo, pwedeng pinaglalaban nyo pa, ayan no, pinaglalaban nyo pa, although disappointed, although frustrated, although nasaktan, umaasa pa rin yung iba sa inyo na baka maayos pa, baka pwede pa. Kasi we have to admit, no, pagdating sa relationship, hindi naman talaga ganun kadali na mag-give up, na bumigay. Diba? Sometimes, kahit na alam natin na niloloko na tayo, may iba, diba? Binibigyan pa natin ng chance kasi baka pwede pa. And totoo naman yon guys. Pwede pa naman talaga. Pero kailangan talaga magkaroon ng acceptance and forgiveness. Kasi pag hindi nyo napatawad yung person and hindi nyo natanggap yung story, pwedeng maulit-ulit, guys. Okay? Pero dito sa sitwasyon na to, mga kapiksi, sa mga naka-resonate, no? Medyo nandun kayo sa stage na very crucial para sa inyo. Very stressful, mataas yung emotional pain, umiiyak. In short, fresh na fresh pa para sa iba yung nangyaring hindi maganda sa relationship. So, you have to focus on yourself first, guys. Para makabangon kayo, pwede nyo munang kalimutan pansamantala yung person. Although, alam ko mahirap, no? Kasi even if sometimes kahit ilang taon na yung nakalipas, parang kahapon lang nangyari, 'di ba? Comment down below sa mga naka-resonate. Alam ko naiintindihan nyo yan. So, yeah. Pero, sabi nga nila, 'di ba? Panahon lang ang makakapagsabi. Time heal all wounds. So, dadating din yung time na
magiging ma-okay kayo. Sabi ko nga sa inyo guys, diba, mababaliktad din yung sitwasyon nyo, dadating din yung time na magiging ma-okay din kayo, and sila naman yung magsasuffer. Pero for now, it's either you are suffering or both of you are suffering, pero kayo talaga nagsasuffer right now. Okay? Sa mga naka-resonate guys, pwede nyo pakinggan. Ito, magkukuha pa tayo ng additional card para sa additional message para sa inyo. Pero para sa mga naka-resonate guys, pwede nyo pakinggan yung ating Ho'oponopono and self-love subliminal. Doon muna kayo mag-focus guys para gumaan yung inyong mga pakiramdam and maging ma-okay ulit yung pakiramdam nyo, mga kapiksi. Pwede nyo rin pakinggan yung iba pa nating mga relationship subliminals, pampabati, para magkabati kayo, magkaayos kayo, pampamahal, para mahalin kanya ulit, or kahit ano, kung ano sa tingin nyo yung applicable sa inyo, mga kapiksi. So, tingnan natin itong love advice for you guys. And habang sinashuffle ko to guys, no, by the way, meron tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para sa mga kapiksi natin na may third party problems, no. Opening sale tayo until June 30. 30% discount guys, sobrang ganda. I-avail nyo na. Alright. So, etong guys, yung mga additional na message para sa inyo. Put yourself first, no? Unahin mo yung sarili mo. Okay? Living yourself makes more romantically attractive. Sorry. Madilim kasi guys, tapos malabo yung mata ko. Ulitin ko. Loving yourself makes you more romantically attractive. Kapag kamahal mo yung sarili nyo guys, mas lalo kayo nagiging attractive sa paningin ng ibang tao. So, it's very important na mahalin nyo yung sarili nyo. Actually, kahit hindi kayo kahit hindi kayo attractive sa paningin nila, importante talaga na mahalin nyo yung sarili nyo. Dahil doon sa mga times na kagaya nito, na nagkakaroon kayo ng love problems, sarili mo lang yung kakampi mo. So, it's very important na mahalin mo yung sarili mo. Okay? Etong isang to, this doesn't resonate, no? They are the one. You have already met the romantic partner you seek. Pwede kasi na sa iba, kasal na kayo, diba? Kaya sila yung the one. Pero, pwede rin naman na sila talaga yung the one. Probably nagkakaproblema kayo ngayon, pero baka maging ma-okay pa kayo as long as ipaglaban nyo sila, mga kapiksi, okay? Kasi habang pinaglalaban nyo pa guys, pwede pa. Pero pag nag-give up na kayo, hindi na. Kasi kayo na yung nag-give up eh. Habang pinaglalaban nyo pa sila, habang umaasa pa kayo na maging okay kayo, pwede pa kasi nasa sa inyo yung control, no? Nasa sa inyo yung kayo yung in charge sa love life nyo. And this one, let go of the need to control. Allow the situation to unfold naturally. Hindi nyo naman makokontrol talaga sila guys, no? Hindi nyo makokontrol yung mga nangyayari sa love life nyo, sa sitwasyon nyo. Hindi nyo pwede sabihin sa kanila, ganito gawin mo, ganito ganyan, ako sundin mo, kailangan ako masusunod. It doesn't work that way. Lahat tayo may free will, no? Sila may free will din sila. Ang tanging makokontrol nyo lang is yung perception nyo about your person, about your relationship, and about yourself. Pag maganda yung tingin mo sa person mo, maganda yung tingin mo sa relationship, and maganda yung tingin mo sa sarili mo, magiging maganda din yung outcome ng relationship. Pero, yung sabihin mo na kontrolin mo sila na ganito ang gawin mo, makinig ka sa akin, ako sundin mo. No, hindi ganon guys. Hindi ganon. It doesn't work that way. Okay? Alright. So, comment down below mga kapiksi if naka-resonate kayo, medyo madibdiban yung ating, masakit sa dibdib yung ating love reading. Pero hindi naman lahat maka-resonate. I hope nga na hindi kayo maka-resonate kasi nakakaiyak, no? Pero if in case na maka-resonate kayo guys, comment down below. And don't worry, huwag kayo mawala ng pag-asa. May mga relationship subliminals tayo dyan guys. Libre lahat. Pwede nyo pakinggan. Ilalagay natin dito yung playlist mga kapiksi, and pwede rin kayo mag-avail ng course natin. Paano
mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para makatulong sa inyo guys. Okay? So comment down below guys if ever naka-resonate kayo. Ito yung ating mga love relationship, lagay natin dyan. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe. Click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.